Sumainyo ang Panginoon. Mahaba po yung Panginoon natin sa araw na ito. At kahit noong mga nakalipas na ito, at kung sino, ito ay shorter version pa. No? Pinag-isipan ko ito. May dalawang option na pinakaya dito. Pero bahagi noon ng panyaya kung sino na ipinamamanin sa ating uli yung kahalagahan ng binyag. Ngayong ika-4 na linggo sa taon na ito, taon A. Bahagi o na kung saan ay katulad ng pinamanin sa ikalawang pagbasa na sa pamagitan ni Kristo at ng tubig ng binyag at ng langis ay pinahin kay Hari David at yung langis ay pinapahin sa atin sa sakramento ng binyag ay napakahalagang paanyaya para sa atin. Ano yung nais sa kanila sa atin? Maalis tayo sa pagkabulan. Tayo ay magkaroon ng kaliwanagan. Bahagi ko sa Panginoon na napansin natin natin, ipinangalan ng ulang. Bahagi ko sa napumaunawaan natin na tayo lahat ay ipinangalan na bulang. Bahagi yung kailan tayo namulan, anong tayo ay pinagkain. So bahagi yung sa diwang natin kalimulan. At nawa, yung pagkamulan natin ay isang pagkamulan. Anawa natin, patuloy natin pagpinagilaya. Sana'y patuloy tayo mag-aaral. Kaya po napahalaga po yung maintenance natin pagtugon sa utos ng Diyos na yung magsipang pag-aral ng linggo at Diyos ng Panginoon. Kasi dahil sa Diyos na may tunay na maliwanagan sa pagtahan ng sarili nito. At isa po na pinahali ko rito sa Ebanghelyo natin, ay muli yung araw ng pamamahinga. Pero ito po isang paanyaya natin na makita natin na kapag hindi natin naiintindihan at tayo lang, makakala natin ang nakikita natin ay kaliwanagan. Kaya very dramatic yung ginawa ni Jesus na kumuha ng lupa, kanyang dinuruan. Sabi na natin, bakit pa dinuruan? Tapos nilagay yung sa mata ng bulag na magpaalala sa atin, makakala natin ang ating pagkahagi tayo nagiliwanagan. Baka hindi natin nakikita kung minsan natin tayo ay nabubulagan o nagbubulagan. Dalawa po. Kaya nga, sa ibang ngayon, ipinamanin ko natin yung sa araw na ito. Isa ko sa pwede natin makita natin, ginagabayan tayo ng Diyos ay tinanais ng pamanin sa pagpingin ng mga kumployer yung araw ng pamamahinga. Kasi pinagaling niya yung Jesus. Ang bulag na ito, sa araw ng pamamahinga, sa tinaw natin, para sa mga Hudyo, ay napakatindi ng kanilang pagsunod kapag ang pinag-usapan natin ay araw ng pamamahinga. Nabanggit ko na ako sa inyo na yung magbukas lamang ng ilaw para pipito ka lang ay against sa araw ng pamamahinga nila. Kaya nga na ibahagi ko sa
sakaling kayo ay makapupunta sa Israel, huwag kamay. Kasi ngayon ay gera. Sabi ko ay doon sa mga lugar sa Israel, o kahit na sa mga bahay ng mga Israelita, kalimitan na kaya sila kumukuha ng mga katulog. Kasi nagagawa sa kanilang paraan ng pamamahinga. Bahagi mo, lahat mo na mga electrical components nila, ilaw, aircon, ay computerized. May oras na pagbukas mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado. Bahagi. Kasi nga, sabi nga, pagpindot lamang na kahit na ng elevator o ng electric fan, laban na yun sa ating pamamahinga nila. Kaya, maunawaan natin na sinisisi na yung Jesus. Hindi galing sa Diyos yan. Bakit? Ay dinuruan niya na sa lupa, kinuha yung putik at inilagay sa mata na bulag. At sinabihan na pupunta siya sa Siloe. Deposito ng tubig sa Siloe. Bahagi nyo at magilamos. So, bahagi yun. Kaya minsan nagtatanong mo, kapag kaya Sabado, nabihilamos kaya yung mga Hudyo, kasi higising naman sila, mag-aayos sila. Pero bahagi ko yun ako sa makinaw natin, maipit ang mga Hudyo. Pero alam mo, saan ang makita natin? Na yung araw ng pamamahinga is not only against work. Yun ay inilagay yung araw ng pamamahinga para rin espasyo para sa Diyos. Bahagi na yun, ibibigay natin yung araw ng pamamahinga para sa Diyos. Kaya lang makita natin dito, pagkatapos na iniwalan yung mula sa pagkapanganak na pinagaling ni Jesus, ay nung sinabi ng sumasampalataya ka ba sa anak ng tao, yung salitang anak ng tao, yung iba rin natin mga kapatid na bulag, anak ng tao, sinasabi hindi yun. Siguro mga hindi yun nakapag-aaral yun ng banal na kasulatan. Yung salitang anak ng tao, kasi yun ay capital A, ay ibig sabihin at title na ibinigay sa Mesiyas. Hindi o sapagkat sinabi na anak ng tao, hindi lang o sapagkat anak ka ng tao. Ulit yun ang ibinibigay lamang yun, yung title na ito sa hinihintay na magbibigtas sa bayan Israel. Na kung tawagin natin yan, Mesiyas, o kung tawagin pa natin yan, Kristo. Yung Kristo, hindi ang pinili yun. That is a title. Jesus Christ, Jesus the Savior. Jesus na tagapagligtas. Bahagi mo yun. Kaya, magpagkataon ako sa makita ko natin nung sinabi na sino ko siya. Anong sabi niya, Jesus? Siya ngayong kamusap mo. Kaya rin kung isa may nagsasabi nito na mga kapatid natin, hindi mga kapatid natin, sinabi niya, Jesus, na siya yung Mesiyas, isa po ito, at sa sino, pati noong nakaraang linggo, doon sa harapan ng Samaritana, ibinanggit natin, ako ang nagpapagligtas na hinihintay mo. Ang bahagi yun na kung saan ay maliwanag na ipinakita ni Jesus. Pero bahagi yun na kung saan ay makinaw natin, yung araw ng pamamahinga ay para sa Diyos. Pero tayo, mga kapatid ko, hindi naman tayo napaka
mo yun. Kahapon ay sabi ko nga ay itutuloy na ako natin sa yung pagpapagawa ng Paris Hall, no? Yung second floor. At bahagi yun ng pagninilay at yung ating pakikipag-usap sa mga engineer at saka sa mga supplier. Nakita natin na medyo malaki yung magagastos sa kapag ginawa ko natin concrete slab. Medyo mas malaki yung magagastos natin. Simple yung concrete slab o yung bubong na yero. May sabi ko yero na lang. Nagpo-order na ako kaagad tayo sapagkat naman natin, tumataas ang gasolina. At alam din naman natin na may mga susunod pang pagtaas, hindi lang gasolina. Kaya in-order na natin. Kaya ako kahapon, diniliver, bago ako pumunta sa Kalalan, sabi niya, Father, magkatrabaho kami bukas. Sabi ko, linggo, hindi pwede. Pero, kung yung magtatrabaho na yan, magsisimba kayong araw na ito, so, sa linggo, hindi pagkatapos sila magsimba, tsaka sila magtrabaho. Pwede. Pero kung hindi sila magsisimba, huwag na muna sila magtrabaho. Bakit? Kasi itong araw na ito para sa Diyos ito. Kaya ginawang araw ng pamamahinga. Wala ka ng trabaho, wala ka naman ibinibigay ng para sa Diyos, useless yung araw na ito. Ito itinalaga para sa Diyos. At pangalawa, para saan? Para sa pamilya. Pwede yung pa sa barkada, pwede hindi naman, pero baka mamaya, nakalimutan mo na yung pamilya mo. Bahagi yun, yun ang pinaka-closest na komunidad mo. Pamilya mo. Mabuti sana kung wala ka ng pamilya. Pero itong araw ng pamamahinga yan, dapat ibinibigay mo para sa Diyos at para sa kanila. Hindi lang sapagkat bawal magtrabaho. Hindi. Ito ay yung pamamahinga ay isang pamamahinga na hindi ka makapamamahinga kapag kasama mo ang mga mahal mo sa buhay na walang iba kundi ang pamilya mo. Kaya bahagi ko yun na huwag natin kalimutan na makita ko natin at kung tutusin yung ating paglilipon kasi paglilipon natin bilang isang mananampalataya ito yung pamilya ng Diyos. Pero ano yung makita ko natin nawa yung ating pananampalataya na ibinibigay mula ho ng sakramento ng binyag ay magbibigay sa atin ng liwanag, magbibigay sa atin ng pagkamulat na nais nawa tayong gabayan na ipinamanig sa atin na tubig na tinanggap natin para mawala yung pagkamulat natin. Kasi hindi lang tayo iligtas ng Diyos mula sa kasalanan na isinin ng Diyos natin. Tayo mismo ay mamulat natin, piliin natin ang Diyos at piliin natin ang panahon na ito para sa mga taong iniibig natin at umiibig sa atin.